Panginoon, iligtas niyo po kami sa mga taong korap. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 16 to 22, and I read it for you. When he came to Nazareth, where he had been brought up, he went to the synagogue on the Sabbath day, as was his custom. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was given to him. He unrolled the scroll and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovery to the sight of the blind, to let the oppressed go free, to proclaim the year of the Lord's favor." And he rolled up the scroll, gave it back to the attendant, and sat down. The eyes of all in the synagogue were fixed on him. Then he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth. Nakakapanlumo. Ngayong unti-unti nang nadidiskubre ang korupsyon tungkol sa flood control projects ng ating bayan. Kung isipin po natin, hindi pala sulit ang mga tax na ibinibigay natin. At kung iisipin natin dito sa ating bansa, napakalaki ng tax at lahat na lang ng bagay ay may tax, yan pala'y naibubulsa at hindi na ibabalik bilang mga pangunahing serbisyo para sa mga mamamayan na sana ay naging pang-edukasyon, pampagawa ng classroom, pambili ng mga aklat para sa mga bata, kung sanang malusog na pangangatawan ang mayroon tayo ngayon, lalong-lalo na sa mga mag-aaral, kung sanang napakaganda ng transport system ng ating bansa. Hindi na tayo mapapasabi ng sana all kapag tayo ay nasa ibang bansa. Kung sanang nagagawa ng tama ang mga flood control projects, hindi sana tayo babaahin ng ganito. Maraming may hirap ang lalong naghihirap dahil sa korupsyon ng iilan. Maraming mga mamamayan ang namamatay, pumipila ng mahaba sa emergency room para lamang matugunan, ngunit hindi na makuhang makaabot minsan sa ospital dahil sa napakahirap na kailangan pang pagdaanan ng bawat mamamayan. Nakakaawa ang bansa. Nakakapanlumong pagmasdan na tayo ay patuloy na binababoy, na tayo ay patuloy na ginagawa ng masama, samantalang ating kahilingan lamang ay isang mabuti, tapat na pamamahala. Tayo ay Pilipino at panahon na po siguro na ibahin natin ang ating pananaw sa resiliency. Taon-taon na lamang tayong binabaha. Taon-taon, ang mga mahihirap ay lalong naghihirap at ang mga nasa posisyon ay patuloy na yumayaman at umaangat. Tayo ba ay narito para sila ang pagsilbihan natin? Nagiging baliktad ang lahat. Sila ang nagsisilbing amo. Sila ang nagsisilbing boss. Sila na patuloy na kumakamkam sa pera ng mga mamamayan, ang patuloy na namamayagpag at naiiwan ang mga maralita. Napakaganda po ng ating binasang ebanghelyo sa araw na ito. Pagbukas ni Jesus, binasa niya, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to bring good news to the poor." Ito po'y binasa ng Panginoon ng kanyang simula ng kanyang paglilingkod sa mga tao. Espiritu ba ng Panginoon ang nasa mga politikong nagkukorap? Espiritu ba ni Jesus
ang nakikita at nararamdaman natin sa mga kontraktor, sa iilang mga politiko na kumakamkam sa yaman ng bayan. Hindi. Ito'y espiritu ng kasamaan. At ito mismo ang tinuligsa ni Jesus nung kanyang kapanahunan. Patuloy pa rin nangyayari. Kaya, kaysa ni Jesus, panalangin natin na ang Espiritu ng Diyos ang manahan sa lahat ng mga naglilingkod sa ating bayan. Wika pa ng Panginoon, He has sent me to proclaim release to the captives and recovery to sight of the blind. Release of the captives. Sinasabi nating malaya tayo. May kasarinlan. Taon-taon natin pinagdiriwang ang kasarinlan. Pero totoo bang malaya ang ating bansa kung patuloy na binibihag tayo ng mga mapansamantalang tao? Hindi tayo tunay na malaya hanggat may korupsyon, hanggat may iilan na umaastang kung sino. Pagdasal natin ang ating bansa at nawa ang katarungan ng Panginoon, mercy and justice will prevail in our land. May pag-asa pa kung ang bawat isa ay patuloy na kikilos at lalaban sa kasamaan. May pag-asa pa sapagkat ang ating Diyos ay pag-asa at kailanman hindi niya tayo iiwan, higit lalo ngayon na tayo ay nasa madilim na yugto ng ating bansa. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, pagkalooban niyo po ng pagbabagong buhay at puso ang mga ilang politiko na gahaman, na korap, na namumuhay sa luho at hindi namumuhay sa sinumpaang tungkulin para pagsilbihan ang aming bayan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. Kung gusto niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.